Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, pag-usapan natin ang commutation in DC generators. Alam natin na in both AC and DC generators, ang generated EMF ay alternating current. Sa AC generators, gumagamit ng mga slip rings in order to collect the AC generated voltage from the armature. At palabas na ito dun sa terminals papunta dun sa output. Ngayon, alternating current ang generated voltage sa loob ng armature, and then paglabas nito still because of these slip rings, alternating current pa rin yung output. Ngayon yung sa 3-phase generators, magkakaroon na yan ng isa pang slip ring, kaya tatlong slip ring na yon kung 3-phase ito. Pero yung generator natin na sample dito, this is single phase. Doon naman sa DC generators, commutator ang ginagamit in order to collect the generated EMF from the armature windings. This is used to convert the AC generated voltage to direct current. At mapapansin natin, ang commutator, this is made from segments. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na commutator segments. Dito nakakonect ang bawat coil ends ng armature winding. So pag-usapan natin paano nako-convert from AC to DC ang generated EMF gamit ang commutators. Let's consider a 2-pole single coil generator. So meron tayong north and south. So ang rotation natin papunta dito. Ito yung ating coil. Nandito muna siya sa position wherein it is in the neutral plane. And pansinin natin, meron na tayo ditong commutator segment. Ang tawag din natin dito minsan is split slip ring, dahil na yung isang slip ring, it is already being cut into two or split into two, kaya split slip ring ang tawag natin. Ngayon meron tayo dito yung mga dalawang brushes, which are yung mga brushes, these are already connected to the loads. So ngayon, ang brushes, these are stationary together with the poles, stationary yan. So ang nagro-rotate lang dito, itong coil, and kasamang magro-rotate itong split slip ring. Yung pansinin natin maigi, meron tayong E segment dito at nandito naman yung F na segment. Ngayon, yung E na segment, that is connected dito sa A, B na side ng coil. And yung C to D naman, that is connected dito sa segment F. Okay, so mag-uumpisa na itong mag-rotate. Ngayon si A and B pupunta dito sa South Pole, tatapat siya doon. And then si C side CD, tatapat naman siya dito sa North Pole. Okay, ngayon habang papunta siya dito sa gitna, mag-uumpisa na niyang mag-generate ng electricity. So mapupunta na siya dito sa position na ito. So mapapansin natin maigi, nandito yung direction ng current natin, that is by using Fleming's right hand rule. Again, si AB, it's connected to segment E, and then si C and D, that is connected dito sa segment F. Ngayon, balikan natin yung position kanina ng ating segments. Ito kanina nandito sa left. Ngayon, pag umikot ito, pupunta na siya dito sa taas, and then si segment F na nandito sa right, pag umikot ito clockwise, so mapupunta na siya dito sa may baba. Ngayon naman, because of, again, using Fleming's right hand rule, ito ngayon yung direction ng kuryente natin. Pansinin natin maigi, yung side AB, yung kuryente niya papasok dito sa segment E at ikukolekt nung brush na nandito sa taas yung kuryente na yon. So ang direction ng kuryente papunta dito, papunta sa load, and then going to the brush at the bottom, and then papunta dito sa segment F, and then papunta na siya dito sa side D to C, and then iikot at paikot-ikot po yan. And then tuloy-tuloy na ang generator natin
magro-rotate. So ngayon, expect natin na si side B, A or AB, mapupunta na dito sa baba. And then si CD naman, mapupunta dito sa taas. And then, let's also expect na tong segment E ay mapupunta na dito sa right. And then si segment F, mapupunta naman dito sa may left. So, at this position, dahil nandito tayo sa neutral plane, walang generated na EMF. And kung papansinin natin maigi, yung tips ng mga segments ng E and F dito sa baba at saka sa taas, nakadikit sila dito sa may brushes. So, short circuit tayo dito. Pero, hindi naman makaka-apekto yon ng masama dun sa generator natin because during the time na silang dalawa ay naka-short in both brushes, ang ating coil ay nandun sa neutral plane wherein alam natin na sa neutral plane, 0 ang generated voltage doon. Next, magro-rotate pa rin ito clockwise and let's expect again that side AB mapupunta na siya dito dun sa may tapat ng North Pole and si side CD naman mapupunta na dito sa South Pole. Ngayon, itong segment E pupunta na dito sa baba and then itong segment F naman pupunta na dito sa taas. Okay. So ngayon, nandito na tayo ulit sa gitna. Ang mangyayari ngayon, titignan natin yung direction ng kuryente. Ngayon, using Fleming's right-hand rule, we have this direction of the currents. Ngayon, puntahan natin tong sa CD, papunta dito sa segment F. Then, i-collect ng upper brush natin yung current na yon and dadaan dito sa load. Then, back to the brush dito. Ngayon, pupunta dito sa segment E and then pupunta dun sa side AB. Yan. Paikot-ikot lang yan. Next, magro-rotate ulit ang ating coil. Therefore, si AB, babalik na ito dun sa dating original position niya kanina, which is nandito sa taas. And then si side CD, pupunta na dito sa baba. And again, yung segment F, mapupunta na ulit dito sa may right. And segment E, babalik dito sa left. And during this position, again, walang generated na EMF. Ngayon, alternating current yung nag-generate dito sa loob ng coil. Pero, pag labas nito, magiging direct current na. Tignan muna natin paano siya naging direct current yung output. Okay, we have here the two positions. Pansinin natin maigi, during this position dito sa taas, meron tayong yung AB, ito yung direction ng kanyang kuryente na na-experience. Ngayon, pagdating dito sa next position, si AB, ito na yung direction ng kuryente. So, nag-alternate. So, kanina, papunta dito yung kuryente. Ngayon naman, this position, papunta na doon yung kuryente. So, it is also the same when it comes to the side CD. Ngayon, dito, ito yung direction niya. Pero, pagdating niya dito sa position na ito, so, baliktad na. Ngayon, mapapansin natin, si AB and CD, nakaka-experience yan ng alternating current. Ngunit, kung titignan natin maigi dun sa mga brushes niya, dito sa taas, okay, and dito sa baba, tignan natin, on this position, ito yung direction ng current papunta sa segment F. Ang i-collect ng kuryente natin, okay, so ito yung kanyang direction. Pansinin natin, ang direction nito ay counterclockwise. Ngayon, sa position na ito, kung papansinin natin, yes, hindi na si AB ang nandito, kundi si CD. Ngayon, pupunta yung kuryente dito sa segment F, and then i-collect ng nasa taas na brush, and then papaikot yan, that is still counterclockwise yung rotation ng kuryente. So dito sa loob, nagbabago-bago yung
directions ng mga kuryente. Kaya alternating current sila. Pero pagdating dito sa labas, because of the commutator segment and also the brushes, yung direction ng kuryente natin, kung papansinin natin maigi, hindi siya nagbago. Kaya nga, pagdating dun sa output, eto pa rin siya. Magiging positive ang ating output. Ngayon, alam natin na ang single coil, ito, yung mga single coil natin, maliit lang yung voltage na pwede nilang ma-generate. Kung papansinin natin maigi, yung ating okay, kung titignan natin maigi itong figure na ito, yung commutator, it is made of several segments dahil yung coil na nandito, madami po ito. Kaya nga, when having a diagram, so eto na po siya. Okay, meron tayong dalawang brushes. So we have the positive and the negative, and then the north and the south pole. And then papansin natin maigi yung mga coils natin. Ito po yung mga segments na yan. Yung mga coils are all connected into series. And we know na sa principle ng series circuits, nag-a-add yung mga voltage ng bawat isa. Like for example, nandito na siya. Okay, yung bawat coil, meron silang mga voltage, and then we just add the voltages of all the coils, and then yun na po yung magiging total voltage dito. Dahil napaka-imposible naman, or hindi masyadong makakapag-generate ang single coil ng mataas na voltage. So for example, we need 12 volts. So ngayon, hindi masyado makaka-generate ng 12 volts ang isang coil lang na generator. Kaya nga, kinakailangan natin ng tinatawag na multiple coil generators. So it is the same when it comes to AC and DC generators. Maraming coils na nakapaloob po doon. And hopefully, naintindihan natin yung lesson natin all about the commutation of in DC generators, yung pag-convert ng AC generated voltage into direct current output. Maraming salamat po.